Napadpad kami namin sa dagat. Ang aking mga tupa ay nangalat sa buong ibabaw ng lupa at walang magsiyasat o humanap sa kanila. Kaya't kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Walang pagsalang na dahil sa ang aking mga tupa ay naging samsam at ang aking mga tupa ay naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, sapagkat walang pastor o hinanap man ng aking mga pastor ang aking mga tupa, kundi ang mga pastor ay nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa. Kaya't o kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa mga pastor at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay at aking silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa at hindi na naman papakain ng mga tupa at hindi naman papakain ng mga pastor ang kanilang sarili at aking iniligtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang huwag maging pagkain sa kanila. Gusto na pamaypay. Hindi naman lang naliligtas sa kamay ng mga pastor na mabulat. Nasa kamay. Hindi ba kayo lahat ay naligaw? At kayo'y hinanap ng Diyos? Ba't di kayo makasagot? Hindi ba kayo lahat ay pagkain ng mga inkanto sa inyong mga lugar? Mga halimbawa sa parang na tinutukoy, sino nagligtas sa inyo? Dito, ang kamay ng Diyos. Ikaw po. Kilalanin niyo mabuti yan, ha? Dito kami bubasa. 11 na. Kasi, naligaw yan, ha? Pero, hinanap ko pa rin yan. Dahil nung punta ko sa Maynila, nakandusay na yan. 11 ba? 11 na po. Tawa ng Diyos, bumalik siya, nakabalik siya. At maraming bagay, kuryento sa inyo, pagbabalik niya dito. Hello. Alright. Kaya lang, ginawa ng Diyos lahat ng paraan para kayo lahat ay makabalik dito. Dahil siya ang naghahanap sa inyo, dahil ang mga pastor niya ay mga tamad. Dito lang sa May. Alright, ito lang mo basa. Ezekiel Kapitulo 34, talatang 11. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako sa makatibagay ako. Sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Kung paano hinanap ng pastor ang kanyang kawan sa kaarawan na si nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalak. Ngayon ko hahanapin ng aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. Alright. Nangyari na ba? Palapakan nyo sarili nyo. Dahil kayo yung mga tukang nangaligaw sa bayan ng Pilipinas at kayo natagpuan at sinipong kayo sa kuralan ng Diyos. Asan ang kuralan ng Diyos? Dito po. Amen. Praise the Lord. Sana sa kuralan, hindi na kayo makawala. Ha? Hindi na po. Parang nagkulong ng isang tilapia sa pispan, walang makawala. Pagkain na po lang. Ganon. Ang pagkain, spiritual yan. Pakinabangan sila ng Diyos. Alright. Dahil gagamitin sila ng Diyos sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Alright. Ngayon, isunod natin yung isang pastor na bago. O kalakuha niyo siya. Yung nandun sa kantin ng ano ba yun? Oo, sa Santissima Trinidad. Kalakuha niyo siya. Bagong pastor lang ito. Wala pa siyang inakay. Pero mag-upisang makakay. Oo.
Gandang umaga po sa inyo. Pasensya na po kayo. Nakakabay. Bago lang po ako dito. Pero dito po ako gumaling sa pananampalataya. Mensahe po sa akin kasi dito ako maging reaksyon para matuto ng salita ng salita ng Diyos. May mensahe po sa akin sa panaginip kung ano ang dadaanan ko, saka kung saan ako pupunta. Marami po akong napapanaginipan. Minsan, tinatanong ko sa akin sarili. Nalakad ako sa isang lugar, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Mapunta po ako dito, nasagot na ang aming katanungan. Pasensya na po kayo, 2 buwan pa lang po ako dito, kaya medyo kinakabahan po ako. May kabayo. Taga po, ako sa Biblia, sa bahay lang po ako nagbabasa sa gabi kasi pumapasok po ako sa sa construction. Kasi kailangan po kumita din ako kahit pa paano. Yun lang po, salamat po. Taba naman, hindi tabo na rin. Alright. Sige. Palakpakan natin yung Pangulo ng Pandi, Bulacan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa mga dumalo, sa mga kapatid na saan-saan dapat. Salamat sa inyong nakarating kayo sa ganitong gawain kasi po talaga ang kalooban ng Diyos na tayo po, hindi lang sa ganito, sa araw na Sabat po. Kailangan po tayo ay ginaganap natin yung kalooban ng Diyos. Kaya po tayo, mga kapatid, sana po ganapin natin ang pinag-utos sa atin ng Diyos. Kung ano po yung tinanggap natin, kung tayo po mananamba, sumamba po tayo. At kung tayo po may katungkulan sa Diyos, ganapin po natin. Sabi ng ating kapatid na nagsalita ng una, magpatotoo. Magpapatotoo ako sa inyo, mga kapatid. Kasi yun talaga ang nga magpatotoo kami kung bakit po kami napunta dito sa pananampalataya. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman ako talaga ang tinawagan dito ng sakit, yung aking anak. Noon po na nandun po kami sa memorial, maraming pagkakataon po saan kami mga doktor pumunta. Hindi po talaga gumaling ang aking anak. Kaya sabi ko, siguro talagang tinatawagan kami ng Diyos. Kasi nung araw, nandun pa si Manong sa Sumapa, binabaliwala namin, pagamot lang na pagamot din kami. Pero may time talaga nga kami po ay tinatawagan talaga ng Diyos. Hanggang nga nagkasakit siya, saan namin siya dinala na doktor, hanggang sa isinalang siya doon sa Baliwag. Alam mo yung mga kapatid kung magkano ang bayad. Isasalang lang para makita kanyang sakit. 10,000 po ang bayad. Pero walang nakita po ang doktor. Hanggang sa dinala namin siya sa probinsya, ganun po din, sinaksakan siya na halaga 6,000. 2 yun. Yung isa hindi ko na ipinasaksak kasi